Okay, magandang umaga grade 6. So, narito tayo sa ikalawang module ng second quarter, ang pagtatatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. So, atin ang simula ng ating aralin. So, sa araling ito ay tumatalakay sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Matapos mapasok ng mga Amerikano ang kapuluan ng Pilipinas, sila ay nagsimulang magtatag ng pamahalaan noong 1898. Ang pamahalaang militar na itatag noong taong iyon ay isang paghahanda upang maiayos at mapanatag ang kanilang pananatili sa bansa. So noong panahong iyon ay binigyang pansin ng mga Amerikano ang pangailangan na ayusin muna ang sitwasyon pangkapayapaan sa Pilipinas, kaya naman dalawang uri ng pamahalaan ang naitatag sa bansa, ang pamahalang militar at pamahalang sibil. Bakit naging dalawang pamahalaan ito? Dahil sa panahong iyan ay marami pa rin mga Pilipino nakikipaglaban sa mga Amerikano dahil sa mga pangyayaring naganap nung pananakop ng mga Kastila. Meron nga mga katipunero o mga lumalaban na ang nasa isip nila ay panahon pa ng mga Kastila, panahon na ng Amerikano. Ang iniisip nila may kalaban pa silang mga Kastila, bagamat natapos na ang digmaan ng Kastila at Pilipino. So sa araling ito, inaasahang masuri mo ang mga uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad ng panahon ng mga Amerikano. Mailarawan ang pagkakaiba ng uri ng pamahalaan at mapahalagahan ang hangarin ng mga Pilipino na matamo ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Batay sa larawan, ano ang inyong nakikita? So dito ay pinapakita na ang pamahalaan ng mga Amerikano ay ang nagtuturo sa mga kapwa Amerikano na nasa paaralan at mga Pilipino na tinuturing na brown Americans, no, sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Kasama rin dito sa Treaty of Paris yung mga pananakop, mga bansa na napasakamay ng mga Amerikano katulad ng Cuba, Puerto Rico, Hawaii at ang Pilipinas. So, sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. So, sa pamahalaang militar, ito tinatag ng pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa noong August 14, 1898 sa pamumuno ng isang gobernador militar. Itinatag ang pamahalaang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na pakikipaglaban at makapagpadala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Ang kautosang pagbuo ng pamahalaang militar ay nagmula kay Pangulong William McKinley. So ang nasa larawan na sa bandang kaliwa ninyo ay si General Gregorio del Pilar. No? Sila yung mga Pilipinong sumuporta kay Emilio Aguinaldo habang tumatakas si Aguinaldo papunta ng Ilocos, ay hinarang ng mga kasama ni Gregorio del Pilar, ang mga Amerikano na nais humuli kay Emilio Aguinaldo. At kung saan si Gregorio del Pilar ay doon din namatay sa Tirad Pass. Okay? So, si General Wesley Merritt, ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan ni Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ang kapangyarihan ng gobernador militar ay tagapagpaganap, tagapagtibay ng batas, at tagapaghukom. 3 taon lamang ang tinagal ng pamahalaan ito. So sa tagapagpaganap, sila yung mga tagapagpatupad, no? Sila yung mga nag-execute ng mga batay sa mga ginawa na batas, at sila rin yung nagbibigay ng hukom or ng judgment kung ikukulong ba, papahirapan, or papibitayin. So sa pamahalang sibil, ito ay susog na iminungkahi ni Spooner. So ang susog po, ang ibig sabihin po nito ay amendment or pagdagdag na sa batas. Ito yung mungkahi na suggestion na sa panukala noong 1901 ni Senator John Spooner ang pagbibigay daan upang palitan ang pamahalang militar sa pamahalang sibil. So gagawin ng sibil yung pamahalang militar.
Ito ay pinasinayaan noong July 4, 1901 at tinatag ni William Howard Taft bilang gobernador sibil. Sa pamahalaan ito, nagbigay ng pagkakataon ang mga Pilipino na makalahok sa pamahalaan. So dahil sa pamahalaang sibil na to, ibig sabihin ang pamamahala ay binagkakaloob sa mga Pilipino. So ang mga Pilipino na kapag-aral at may kakayahan ay pwede nang makilahok sa makimamuno sa ating pamahalaan, lalong-lalo na yung mga kolaborador. So ang mga kolaborador ay yung mga ang mga Pilipino na tumutulong sa mga Amerikano. Kumbaga sila yung nakikipag-usap dahil sila yung mga may pinag-aralan. Sila yung tumutulong upang mahikayat din yung mga tinatawag nilang mga rebelde na magbalik loob sa mga Amerikano or sumuko. Then sa Komisyong Sherman, ito yung isa na tinatag ng Philippine Commission or tinatawag din natin First Philippine Commission. Ito yung pinadala ni Pangulong William McKinley sa Pilipinas. Unang komisyon na pinadala sa Pilipinas, sila ay dumating noong 1899, pinamunuan ni Jacob Sherman. Layunin nito na siyasatin at alamin ang kalagayan ng Pilipinas upang maging batayan ng pagbabago na gagawin ng US. Hangad ng komisyong ito na ipaalam sa mga Pilipino ang layunin ng US na tulungan ang mga Pilipinas na magtatag ng isang pamahalaan. Nais rin ito na maayos ang ugnayan ng mga Amerikano at mga Pilipino dahil alam nila na malaki ang maitutulong natin sa paglaganap ng kanilang kapangyarihan sa buong Asya. So, sa pamahalaang sibil, ito yung Second Philippine Commission. Ang ikalawang komisyong Amerikano na ipinadala sa Pilipinas sa ilalim ni Howard Taft. So, matapos ang suwestyon ng unang komisyon ng Sherman Commission ay nagpadala ng pangalawang komisyon sa ilalim ng pamahalaang sibil. Ito ay ang Taft Commission sa ilalim ng pamumuno ni Howard Taft. Ito ay ang nagpasimula ng pagpapatayo ng pamahalaang sibil dito sa ating bansa alinsunod sa utos ni Pangulong William McKinley. So, sa patakaran na dito ng Philippine Commission, sinuggest din dito na magkaroon ng mga paaralang pampubliko sa mga maliliit na bata dahil noong panahon ng mga Amerikano ay ng Kastila ay hindi tayo nagkaroon ng karapatan na makapag-aral. Kaya't maraming mga Pilipino ang kulang sa kaalaman sa pamamahala sa isang bansa. So para maging maayos ang kinabukasan ng Pilipinas, ay nagtatag sila ng mga paaralan para sa mga kabataan. Patakarang pasifikasyon at kooptasyon. So dalawang patakaran ang ginamit ng Amerikano sa pagsisimula ng pananakop nila sa Pilipinas. Una rito ang patakarang pasifikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng makaraming Pilipino at patuloy na makipaglaban para sa makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Dahil dito, ipinatupad ng mga Amerikano ang sumusunod na batas. So sa ilalim ng pasifikasyon or pacifying, mapahupa ang matigil ang pakikipaglaban ng mga Pilipino. So anong ginawa nila? So nagpatupad sila ng batas. Ito yung Batas Sedition or Sedition Act. Pinasa ito ng Philippine Commission noong November 4, 1901 na kung saan pinagbawal ang anumang pagpuna, paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano, kaparusahan, kamatayan o mahabang pagkakabilanggo ang sinumang lumabag sa batas na ito. Bawal lumaban sa mga Amerikano, sa mga magsabi, magsulat, gumawa ng mga bagay na laban sa mga Amerikano. Yun ay sa ilalim ng Batas Sedition or Sedition Act. Next, ang batas sa rekonsentrasyon. So sa rekonsentrasyon, layunin ng batas na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o pamayanan. Ito yung pag-search and research sa mga gamit, sandata na na ginagamit sa paglaban sa mga Amerikano. So hinuhuli nila lahat ng pinaghihinalaan nila.
ang batas sa watawat. So sa batas na to ay pinagbabawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pagkakataon o saan man lugar sa bansa mula 1907 hanggang 1918. So bawal magtaas ng kahit anong bandila ng KKK, bandila ng Katipunan, bandila ng Pilipinas ay pinagbabawal para maalis ang pagiging nasyonalismo ng mga Pilipino. So ang batas Brigandage or Bagansya or batas sa Brigandage Act na pinagbabawal ang pagsapi sa mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol o pananakop ng mga dayuhan. Ito ay nasa pagkakabilanggo ng 20 taon o higit pa o kamatayan ang kaparusahan sa mga masasadlak sa ganitong paglaban. Samantalang ipinatupad din naman ang patakarang kooptasyon upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinilitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanunungkulan sa pamahalaan. So sa patakarang kooptasyon, may mga kolaborador, may mga Pilipino na pinahintulutan o binigyan ng posisyon sa pamahalaan upang sabihin nila na kami na ang namumuno dito. So susunod kami sa mga Amerikano. So yun po yung ginagawa nila sa mga patakarang kooptasyon, katulad naman sa mga nahalal na kolaborador, sila Manuel L. Quezon, sila Sergio Osmeña Sr. So sila yung mga kolaborador din nung mga panahon na yon at nabigyan ng posisyon sa pamahalaang Amerikano o sa pamahalaan. So sa patakarang kooptasyon, layunin ng patakarang ito na payagan ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito ay unti-unti pinalitan ng mga Amerikano ang mga Pilipino, ang mga Amerikanong nanunungkulan sa pamahalaan. At sa patakarang pasifikasyon, layuning supili ng damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. So sa kooptasyon, pag-akit sa mga mamamayan ng isang bansa na yakapin ang paniniwala at kultura ng ibang bahagi. At hinihikayat ang kolonya ng pamahalaan na makipagtulungan sa mga Pilipino sa mga Amerikano sa pagtatatag ng isang sibil na gobyerno at pagbibigay ng proteksyon sa mga tutulong. So ano bang naging disadvantage nito? So sa panahon na ito, nagkaroon tayo ng crab mentality. Yung galing din sa mga Amerikano yon, yung paghatak sa ibang tao para ikaw ay umangat, no? Naging yung pagkagustuhan sa mga imported na bagay, yan din po ay naging dahilan kung bakit nabawasan ang pagiging nasyonalismo ng mga Pilipino dahil sa pag-introduce o sa pagpapakita o sa pagbili ng mga produkto na galing sa ibang bansa. So nang maipatupad sa ilalim ng patakarang kooptasyon ay tinuro ng mga Amerikano ang kanilang sistema ng edukasyon, kung saan unang nagsilbing guro ay ang mga tinatawag na Thomasites. So mali pagkatapos magturo ng mga Amerikanong sundalo, ay pinalitan sila ng mga Thomasites, mga guro na nanggaling sa Amerika na nakasakay sa USS Thomas. So binuksan ang Maynila para sa pangkalakalan. So ang Pilipinas ay naging open city. Okay, itinayo ang pamahalang lokal sa bayan at lalawigan. So nagkaroon ng mga pamahalang lokal, kaya nagkaroon tayo ng bayan, ng bayan, tsaka mga munisipyo. Dito natutunan ng mga Pilipino ang demokratikong pamamaraan sa pamamahala ng mga pinuno, paghalal ng mga pinuno upang maihanda ang bansa sa pamahalang sibil. So, nagkaroon po ng unang halalan sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Ito ay naganap sa Baliwag, Bulacan. So, sa Baliwag po ang naging unang eleksyon sa Pilipinas. Okay? So, ang pamahalang sibil, ito ay isang uri ng pamahalaan na pinamunuan ng mga sibilyan o mamamayan. Tinatag noong ika-4 ng Hulyo 1901 at may layuning itaas ang demokratikong pamumuno kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. So sa pamahalang sibil, nagsaad din dito ng kapangyarihang militar at sa lalim lamang na kapangyarihang sibilyan
at ang mga sundalo ay tinalaga upang protektahan ang karapatan ng mamamayan. So, civilian authority is over the military. So, si William Howard Taft ang naging unang gobernador ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. So, ano ba naidulot nito? Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong makilahok sa pamahala, na ibabahagi ang mga magsasaka, na ibahagi sa mga magsasaka ang ilang lupaing dating pag-aari ng mga Kastila. Ito yung mga binili ng pamahalang Amerikano sa Santo Papa. Nagpunta si William Howard Taft sa Roma upang kausapin ang Santo Papa sa pagbili ng mga hektaryang lupa ng mga pag-aari ng mga simbahan. Dahil noong panahon na yan, ang mga Kastila at mga pari o praile ay nagmamay-ari ng napakaraming lupain. Halos kabuuan ng sa mga bayan ay mga pag-aari ng simbahan. Nabigyang halaga ang kalusugan at konsolitasyon ng mga lungsod. Dahil dito, nagpatayo rin kasi ang mga Amerikano ng mga health centers para sa kalusugan ng mga mamamayan. At itinuro ang wikang Ingles at kaisipang demokratiko sa mga Pilipino. So sa ilalim nito ay nagkaroon din tayo ng Batas Jones noong 1916 na kung saan ang kauna-unahang batas na pangako ng US tungkol sa pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas, at ito ay pagkakaroon din ng tatlong sangay: ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. So sa ehekutibo, ito yung pinamumunuan ng Pangulo. Ang lehislatibo ay pinamumunuan ng Senate President o Pangulo ng Senado. At sa lehislatibo, meron tayong dalawa, ang kapulungan, ang mataas at mababang kapulungan. So sa mataas na kapulungan, ito yung senador, at sa mababang kapulungan, ito yung mga congressman. So sa mataas na kapulungan, ito pinamumunuan ng Senate President, na ngayon ay si legislatibo, at sa mababang kapulungan naman ay sa mababang kapulungan ay yung mga kongresista. Okay? At sa hudikatura ay pinamumunuan naman ng isang hukom, tagapamunong hukom. Okay? Chief Justice. So sa Batas Jones, ang mungkahin nito ay si William Atkinson Jones. May akda ng Philippine Autonomy Act na kung saan ito ay naglalaman ng mga batas na nagbibigay kalayaan sa Pilipinas. Upang makilala ito sa tawag na Batas Jones. Ang Batas Jones o Philippine Autonomy Act ay ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaang magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarilan sa Pilipinas matapos ang 10 taon. So pagkatapos ng 10 taong pagmamatsyag, pagbabantay, ay pag nakita na ng kaya-kaya na ng mga Pilipinong mamahala sa Pilipinas, ay bibigyan nito ng kalayaan matapos ang 10 taon. So sa panahong ito, kasama rin po dyan si Manuel L. Quezon na mamuno sa Pilipinas. So sa ating aralin sa ikalawang quarter sa Module 2, so patakaran ng pamahalang sibil sa Pilipinas. So basahin at sagutan po at tukuyin ang mga nasa ibaba kung sino po ang kabilang sa mga paksyon or mga grupo ng partido kung saan sila nabibilang. Pwede po kayong mag-research kung sino-sino po ang kabilang dyan. So sa tuklasin natin, panoorin din po ang video at sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan sa ibaba. So sa pangkati natin, tukuyin ang X at Y kung ito ay tama o mali o parehong tama, pareho-parehong mali. So batay sa inyong napanood o napag-aralan. At sa pagsasanay aklat, sagutan ng page 147, 159 at 161 at isulat dito ang inyong mga sagot at na nasa inyong mga aklat na sinagutan. So isulat din po rito sa mga sangay ng pamahalaan. Ito po yung ating government, mga sangay sa pamahalaan natin.
At dito po sa baba ay palawakin natin. Isulat kung ano po yung mga punuin yung nasa box. So, sino yung mga personalidad sa mga bawat sangay? Sino-sino yung mga tao na nandyan sa ekotibo? Sino yung pinuno ng legislatura? At sino yung pinuno ng hudikatura? Then, dito po ay making 2 stars and a wish. Isulat po ang inyong mga sagot, sapat lang. Ito po ang katapusan ng ating module. Sa susunod po muli, and God bless.